mataas tayo. Ang layunin natin yung 1 Timothy chapter 2:15, study to show thyself approved unto God. No, and rightly dividing. Not to be ashamed, rightly dividing. So pag-aaral natin para maging approved tayo sa Diyos. Para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. At syempre, yung mga doctrines, para alam natin rightly dividing the word of truth. Para alam natin yung dispensational, alam natin yung mga dapat. Amen? Baka lalo na kayo, marami ng mga strange doctrine ang naglalabasan, no? Kaya nakakalungkot. Kaya maganda po yung nag-aaral tayo. At salamat sa Diyos, nakaka-bless naman na talagang kahit mga tapos na sa secular, nag-aaral pa rin ng theological. Mas maganda po yun. At least, continuous learning. Kumbaga, innovate. Let us innovate. Ako po, hindi nyo tinatanong, ako rin nag-aaral, nakakatapos ko lang ng, sabi ko, BSED, Bachelor of Secondary Education. Major in English. Pero hindi ako marunong English. I do not know how to speak English. But I study English. But thanks God, importante po yung let us innovate ourselves. No? Let us teach, let us touch, and let us transform. Na importante yung teach, touch, and transform. No? By the way, ako po pala si Pastor Cathy. Nakapag-preach na po ako dati dito. Wala rin akong buhay na. Kaya sabi ni Pastor, Pastor Jason talagang kasama ko yan sa isang grupo. Alam po yung grupo namin, baka gusto niyo sumali. Yung po yung grupo namin dito sa Pilipinas, yung Calvinism. Bawal dito yung kumain ng carbohydrates, carbonara, at calvosystem para sa gamot. Okay, so Pastor Kapil po, dalawa ang anak at isa yung asawa. At yung pong aking anak ay nung ako nag-present dito, nag-preach siguro, if I'm not mistaken, 6 years ago. 2018 or 17. Nag-aaral pa po yung mga anak ko nun. At ngayon, nakatapos na ang panganay ko sa biyaya ng Diyos. At salamat. Ganon din yung aking pinag-solicit dati dito, yung sa Pulilan, established na po as a church. At ngayon, nandito po tayo sa Nueva Ecija. We open mission in San Isidro, Nueva Ecija. 1 year na po at sa Bataan. Sa Layak, Bataan. Baka may mga kamag-anakan po kayo dyan. Sa San Isidro at sa Layak, pwede po natin silang mapasyalan. Pwede po silang mabisit, masulwini, kung hindi pa sila safe. Yun po ang importante. Yung salvation nila. Tama yung sabi ni Pastor. First and foremost, kailangan maligtas. No? Hindi yung nabaptize siya, hindi ka paligtas. Dapat maligtas ka. Ligtas na ba tayo? Marang konti lang ha. Ligtas na ba tayo? Sino gusto pumunta sa langit? Yan. Ngayon ha? Ngayon ha? Sabay ba ba eh? Okay, so salamat po sa Diyos. Salamat sa inyong buti pastor na nagtuturo. Sa inyong gwapong pastor. Pangalawang lang akong gwapo dito. Isang amak na lingkod ng Diyos. Ang paslupang gwapo lamang. Salamat sa Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon. Salamat sa iyo, partner. Kaulang po natin ay partner sa ministry. At salamat din po sa inyo na nandito kayo. Ako po, may 11:20 na. So ako po ay maiksi lang mag-preach, lalo na pag maraming amen. Magparuwal na po kayo, tapos na tayo, tawagin ko na si Pastor. Hindi po tayo abot ng alas 12, mga 11:60, promise ko sa inyo yan. Tayo po ay, basta attentive lang po kayo. Amen? Hindi ko na po patagalin, at matagal na tayo. Let's all stand up, please. Nehemiah,
Yan. Nehemiah chapter 2. Verse 17 down to 20. Diyan po ba kayo? Yan. Basahin po natin ng salit-salitan. Please, brethren, follow me. Let us read responsibly. Nehemiah chapter 2. Pagkatapos po yan ng chapter 1 ay chapter 2. Amen? Para hindi po kayo mahirapan. Nehemiah chapter 2 verse 17. Kayo po yung 18. At sa verse 20, sabay-sabay po tayo. Are you following me? Okay, verse 17. Then said unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Verse 18, all together. Verse 19, but when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, what is this thing that you do? Will you rebel against the king? Verse 20 all together now. I them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us, and therefore his servant will arise and build, but we have no portion, no right, no memorial in Jerusalem. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we bless your name, we praise your name, we glorify your name in the midst of us. This morning, Lord, we ask your intervention. We ask your mercy, we ask your knowledge, we ask your wisdom through the power and the illumination of the Holy Spirit. Father, tulungan mo po kami sa umaga nito. Paunahan mo po kami. We ask your forgiveness, we ask your mercy, and we ask, Lord, your divine providence. Gamitin mo po ang inyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong salita, daluyan ng iyong pagpapala. Salamat po sa Pilgrim Bible Baptist Church under Reverend Bong Alcala. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, ganoon din sa kanyang kabutihan sa mga lingkod mo, Panginoon. Pagpalain mo ang church na ito, pangunahan mo po kami at ikaw ang maitaas sa oras nito. Lahat po ito ay aming dalangin. In all these things we ask and pray in the most precious name of Christ Jesus. And all the people say, Amen. Let us be seated. Yan. So dito po nakita natin yung ating nabasa, hinggil po sa pag-build ng Wall of Jerusalem. At kung makikita natin dito, kasi during the time of King Nebuchadnezzar, under his reign, they were conquered yung Israel. At doon na-distract in the year 586 BC. So, na-alipin sila at nasira yung Wall of Jerusalem. At doon, sa maraming panahon, ginamit ng Diyos si Nehemiah nung masakop ng Persia ang Babylonia, nagkaroon ng pagkakataon itong si Nehemiah at ginamit siya ng Diyos para i-rebuild yung Wall of Jerusalem in the year 445 BCE, before Common Era or before Christ. So, ginamit siya
At itong si Nehemiah, isa siyang mataas, meron siyang mataas na posisyon doon sa Persia under King Artaxerxes. At siya yung cupbearer. Pag sinabing cupbearer, so malapit siya sa mga matataas na tao, kamukha ng hari. No? Siya po ay tiga-tikim ng pagkain, tiga-dala ng alak, no? Tiga-tagay kasi baka malason yung hari, siya tumitikim, baka maitagay sa kanila, emperador. No? Dapat mga stage side, emperador, light. Sino ba meaning mga emperador dito? Ako lang? Tagay mo. So, pero sabi nila, maganda lang emperador. Sabi niya, gamot daw yung emperador light. Sabi niya, parang gamot yan. Ay, wala ba kayo doon? Kasi sabi niya, lahat ng letra ng emperador, pastor, yan ay akma sa mga lahat ng sakit ay pwedeng gamutin. Sabi niya, paano? Tingnan naman, pastor, sabi niya, yung emperador light. Sabi niya, letter A, epektibo. Letter M, epektibong medisina. Letter P, para, ano yung sunod sa P? Para eczema. E. Tapos letter R, rheuma. Letter A, arthritis. Oh. And letter B, diabetes. O, ganun niya. Letter O, osteoporosis. And letter R, rashes. Emperador. At sabi niya, paano yung light? Pastor yan ang dapat yan kasi ang medication. Yan yung pinaka-dosage. Yung light, laging inumin, gabi, hapon, tanghali. Yun yung trabaho ng cupbearer. So, nandiyan ba kayo? Mukhang walang mag-amen. Ang tagal talaga ako mag-press pag walang amen. Kaya napakahalaga, yun ang trabaho ng Nehemiah. But, in spite of that, alam nyo itong si King Artaxerxes, dahil malapit si Nehemiah sa kanya, nung nakita niyang siya'y malungkot, nag-react agad yung hari. Sabi niya, bakit ka malungkot? So, na-open niya sa kanya. Kaya, sa madaling salita, binigyan siya ng pagkakataon na i-review yung tinatawag na Wall of Jerusalem. Kaya nga dito sa binasa natin, mga kapatid, ang sabi rito, verse 7, when I said unto them, we see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned. Yung mga pintuan, barandahan, sunog. Sinabi sa mga tao, mga kababayan niya. At then I told them, at sinabi ko sa kanila, at the hand of my God it was good upon me. Subalit, ang kamay ng Diyos ay mabuti sa akin. Alam niyo po, kapag talaga nagkakaroon ka ng burden pagdating sa Panginoon at sa kanyang bayan at sa kanyang gawain, nagiging mabuti talaga sa iyo ang Diyos. Amen? Talagang si Nehemiah, meron siyang burden. No? Ikaw, ano bang burden mo ngayon? Ikaw ba ay asset o ikaw ba ay liabilities? Ano bang burden mo sa ngayon? Ano bang burden mo? May burden ka ba for your family? Do you have burden for your church? Do you have burden for your pastor? Do you have burden to everyone, especially the lost? Hindi po ako galit. Papaginahin yan. So, yung ganun po si Nehemiah, kaya hindi siya nahiya. Kasi pag nagkamali siya, pag mainit-init ang ulo ng hari, pwede siyang pugutan ng ulo eh. Pwede siyang patayin eh. But unfortunately not, because God gave him a favor. Kaya kinausap niya yung mga tao. Pero ganun pa man, merong mga opposition. Dito sa binasa na, basahin po natin verse 18. Then I told them of the hand of my God which was good upon me, as also the king's words. Oh. Yung salita ng hari. No, hari ng mga hari at hari dito sa lupa, king of the earth and king of heaven, abay nagkaroon ng, binigyan siya ng favor. No? Kaya sa doon sa mga nagari-arian lang, para kang si hari ng pundo. No? Sino ba yan? Si Asyong Salongga.
Let us rise, ito maganda. That he had spoken unto me and they said, at sinabi sa kanila, let us rise and build. Wow, ganda no. Let us rise. Yun ang pamagat natin. Let us rise and build. Tayo ay tumindig at magtayo. Ano ba mga nasira sa inyo ngayon? Lalo ng panahon ng arena. Ano ba mga nasira kayo sa inyo? Meron ba nasira sa inyo? Mga appliances nyo, nakaingat-ingatan nyo, nababag pa sa tubig. Lalagyan mo na lang ng chloride, maputi na. Verse 19, that when Sanballat and Horonite, the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian heard, they laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that you do? Ano ba yung mga bagay na ginagawa nyo? Kumakalaban ba kayo sa hari? Sabi nila, so ito yung mga oposisyon minsan doon sa pagbibuild ni Nehemiah. Di pa nga nasisimulan, may mga oposisyon na. Ganon din sa atin, minsan sa church, marami mga oposisyon. Marami nag-o-oppose. Marami mga nag-criticize. No? Ganon po talaga. That is the part of our life. May mga criticism. No? Kaya pag nagpa-apekto ka dyan, papangit ka. Pag nagpa-apekto ka dyan, ma-high blood ka. Mauubos buhok mo. Buti na lang ako, kahit ubos, cute pa rin. Oh. Merong mga opposition. Then answered, ang sabi rito, verse 20, then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Yan ang maganda. Anong sabi? The God of heaven, He will prosper us. So kahit maraming mga opposition sa buhay, church members, kahit maraming mga criticism, kahit maraming mga despiser, tandaan nyo, kung kayo'y matapat, kung kayo'y nagdagan sa paglilingkod sa Diyos, ang Panginoon ang magbibigay ng tagumpay at sagana sa iyo. Amen? Huwag ka ma-discourage ka agad. Huwag ka agad bibitaw. Do not quit. Quitter never win. Winner never quit. Amen? Ano ba kayo? Amen. Kaya sabi rito, the God of heaven, He will prosper us. Therefore, His servant will arise and build. Sila'y tumindig, but he had no portion, nor right, nor memories in Jerusalem. Sabi ni Nehemiah, wala kang bahagi dito. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa amin ng kasaganaan. Ang Diyos ang tutulong sa amin. No? Hindi kami pababayaan. Kaya napaka-importante po, yung mga bagay na kung saan, importanteng kung merong mga nawasak na damdamin, mga nawasak na buhay, na bahay, it's not too late. Let us rise and build. Di ba, huwag ka mag-discourage. Huwag kang umakyat sa poste. Huwag kang magwala. Huwag kang ma-high blood. Huwag kang madismaya. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Isaiah 41 verse 10, pull down not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen? Kaya napakahalaga. Yung patuloy nating ay ibangon, patuloy tayong tumindig. No, na kung saan, ibig sabihin ng rise up, ito yung i-increase natin yung ating pananampalataya. You need to rise up. No? You need to build. Itatag natin. Hindi yung pag wala nang pag-asa. No. As a Christian, kailangan kamukha natin yung spirit ni Nehemiah. The God of heaven will prosper us. Amen? Ay, importante mag-build. Kamukha ng bagong Senado. Yung bagong Senado, meron na nga 21 million, di pa rin tapos. 21 billion, di pa rin tapos. O, abot pa raw ng 27 billion. O, ilang taon na yan? March 19, 2018, if I'm not mistaken. 6 years ago na yan. O, tinatayo pa rin. Ang ganda ng bagong Senado. No? Ngayon, may issue naman.
Dahil doon sa pera. Actually, palagi ang issue ang pera, no? Kundi sa relasyon, sa pera. Dahil sa pera, si Sapira ay namatay. Kaya ang pangalan ni Sapira, sa pera. Bakit? Namatay eh. Minsan issue yun eh. Magkakamag-anak, nag-aaway dahil sa pera. Dahil sa mga material. Eh, pinag-aawayan. Naiba yung administrasyon, naiba yung presidente ng Senado. Nagkaroon ng kalkalan system. Mas maganda naman yan. Meron check and balance. Pagbiruin mo, ako ubus pa sila ng 6 billion. Naghihirap na nga. Hihintay na nga natin yung 20 pesos per kilo eh. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero awa ng Diyos, umuubos ng 6 na billion pa. Including yung property. Ngayon, tama naman 20 pesos na yung 1/4 ng bigas. So, let us rise up and build. Church, members, rise up and build. Tayo tumindig. Kung tayo discouraged ngayon, let us rise up. It's not too late. Bagsak ka ba sa pag-aaral mo? Di ka ba nakapasok? It's not too late. Discouraged ka ba? Wala ka bang trabaho? Let us rise up. Sira ba bahay mo? Binaha ka ba? Mga kapatid, importante meron kang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Importante po yan. Number 1 po, hindi po tayo magtatagal, dahil alam po matagal na tayo. Number 1, in order to rise, and build, anumang bagay yan, na ating itinatayo, mga kapatid, unang-una, let us build our strong relationship to God. Importante yun. Kasi wala lahat yan eh. Minsan, very busy tayo sa ibang bagay. Hindi naman masama. Busy ka ng busy. Darating yung panahon, magiging mayor ka na. Bakit? Kasi busy ka na eh. Busy ka na eh. Anong ibig sabihin? Minsan nawawala tayo sa bilang, lalo na especially mga kapatid tayo, mga Kristyano, sometimes we are losing our focus. Sobrang busy natin sa pag-aaral, sa business, o anumang bagay. But we neglect the best important things sa mukha ni Martha. Alin? Yung relasyon natin sa Diyos. Yes, alam natin, anak tayo ng Diyos. Yun ang ating relation, father and son, father and family. Pero kumusta yung relasyon mo? Meron ka bang fellowship? Nakakapag-devotion ka pa ba? Nakakapag-pray ka pa ba? Basa ka pa ba ng Bible? Baka wala ng Bible, bubble na lang. Kaya nga napaka-importante, gasgas na yung Matthew 6:33 eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero alam natin yung bad, sad to say, we do not apply in our lives. Hello? Alam naman natin pag Sunday. Kundi Sunday school, siyempre Sunday, alam naman Saturday school yan. Sunday school sigurado, Sunday. Amen? Hindi kompleto yung service mo. Pagsamba mo sa Diyos, pag hindi ka nakatin ng Sunday school. Dapat, kumpletuhin mo yan. Bakit? Kung mahal mo ang Diyos, kung may focus ka sa Diyos, pa yung linggo na nga lang minsan na ibibigay natin eh. Minsan, lalo na tayo mga nagtatrabaho, lalo na hanggang Friday. Minsan Saturday pa nga eh. Minsan Sunday pa nga, inuubos pa natin eh. Tapos kinukupit lang yung tithes. O di ba, minsan wala na tayong time. Kaya yung Sunday, that is your rest day. That is for the Lord. Kaya wag mo na i-excuse yun. Kasi nandiyan ang blessing. Have you considered Abraham, the father of faith, the father of all nations? Have you considered David? Have you considered Daniel? Ano ba naging performance nila? Bagamat they were
experience a lot of challenges, but they will succeed. Why? Kasi malapit sila sa Diyos. Daniel praying 3 times a day. David, noonday, night, evening, morning. Abraham, he woke up early. Meron silang devotion. Kaya sila pinagpala sila ng Diyos. Si Abraham, naging father of many nations. Kaya nga may kanta sa Amerika, Father Abraham has many children. Many children as Father Abraham. Bakit? Kasi meron siyang matibay na devotion sa Diyos. Kaya nga kahit iningini ng Diyos yung anak niya, binigay niya. Bakit? Malalim na ugnayan nila sa Diyos eh. Si David, bagamat inaalimpustahan na Saul, bagamat siya ay pastor lang, pero kayang talunin, kayang tinalo na si Goliath. Bakit? Kasi malapit sa Diyos. Si Daniel, pinakain niya sa leon eh. Sinuko nga nila, ayaw nga kainin si Daniel eh. Di ba? Wala nga ang gasgas, wala nga ang galos eh. Bakit? Kasi malapit sila sa Diyos. There is something miracle, there is something impossible things that make possible when you have close intimacy. Di importante. Di yung dami natin ginagawa. Dami natin plano, pero napapabayaan natin yung relasyon natin sa Diyos. Di masama magkaroon ng ministry. Kahit 700 pa yung Bible study mo. Kahit marami ka pang business, hindi naman masama yun. Pero, listen, members, dapat patatagin mo, palakasin mo ang relasyon mo sa Diyos. Priority mo ang Diyos. Dahil yun po ang mahalaga. You need to focus God first. Focus God's power. Para ano man ang gawin mo, kamukha ni Nehemiah, imposible yun. Na may tatag niya yun. Pero could you imagine, mismong hari, binigyan siya ng pahintulong at binigyan siya ng mga kagamitan, binigyan siya ng sundalo. Para ano? To build the word of God. Bakit? Kasi malapit siya sa Diyos. May ugnayan siya. Kaya sa buhay natin, ano man yung plano natin, mga kapatid, ano man yung gusto natin gawin, huwag mo lang i-neglect yung paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mo lang i-neglect yung para sa Diyos. Huwag mo lang i-neglect yung ugnayan mo sa Diyos. Magiging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Importante po yan. Tingnan nyo, Psalm chapter 1, verse 1. Sino daw po yung mapalad? Verse 3. Psalm chapter 1, verse 3. Basahin ko po. Psalm chapter 1, verse 3. Verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and, ang sabi na rito, and his law that he meditate day and night. Ito maganda. Sabi nga rito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. Kaya pag tayo sumusunod sa Diyos, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, sumusunod tayo sa salita ng Diyos, kapatid, ano man ang gawin natin, magtatagumpay tayo. Kaya kailangan focus tayo sa Diyos. Unahin muna natin ang Diyos sa lahat ng mga gusto natin gawin. Minsan, mas priority pa yung relationship natin eh. Pag Sunday, wala ka, pero pwede, may ang dami mong dahilan. Minsan, mas mahalaga pa yung date natin eh. Mga young people, dapat priority nyo ang Diyos sa buhay nyo. Kasi bakit? Dahil yan ang magiging tibay nyo. Saka na muna yung pag-ibig. Amen? Hello? Yung pag-ibig kung saan dumarating yan. Kada 15 tsaka 30. Kinakaltas yan sa alam nyo kumpanya. Ang pag-ibig parang coke. Minsan zero, minsan sakto. Pero pag ako nagmahal, mismo walang kasalo.
Sabi niya, thesis ka ba? Thesis ka ba? Kasi kahit saan, i-depend kita. Kaya huwag muna unahin yung pag-ibig. Mamaya na, anumang biyan, side view, post view, back view, ang importante, I love you. E napakahalaga mga kapatid yung focus on God. Focus on God's power because God is our foundation. Ano kung gagawin ng isang matuwid kung wasak na yung pundasyon? What can the righteous do if the foundation be destroyed? Importante, sa Diyos tayo tumindig dahil walang kagida-gida kapag ang Diyos ang ating pundasyon. Because Christ is our foundation. Ano man itatag yan, kung wala si Kristo, kaya ano man ang gawin mo, ano man bagay yan, church, members, everything in this world are temporal. Kita mo yung mga bahay na malalaki, ilang oras lang. Lubog. Ang gaganda ng mga gamit, sira. Sasakyan, sira. Ang tagal-tagal natin inuhulugan. Ang tagal maghintay sa bangko. Bago ma-approve, tapos isang oras lang. Tunaw. Lubog. Can't imagine that. Ganun lang ang buhay dito. Pabuti nga, hindi pa tayo tigok. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, may pagkakataon tayo na pag-aralan. Kaya ibigay ng Diyos yan. Yung nga sarili ng anak, ibinigay yung pa kayang mga bagay na yan. But, tandaan mo, siyasatin mo, ano bang katayuan mo sa harapan ng Diyos. Katulad ng binasa natin kanina, yung Luke chapter 12. Thou Paul, mamaya gabi, kukunin mo na yung buhay mo. Sino makikilaban yung mga pinagarian mo? Pag-aari mo. Pupura ka. Gagawin ko. Iinom, kakain, drink, eat, and marry. Sabi ng Diyos, mangmang. Ay mga kapatid, importante maalala natin ang Diyos. Di masamang mag-business, di masamang mag-aral. Hindi masamang magkaroon ng ibang gawain. Basta mahalaga, priority mo ang Diyos. Because God is our foundation. Because God is our portion. Bahagi, partner natin. Hindi si Christ ang partner mo, ang Diyos. Asawa mo, partner mo. Pero dapat bahagi niyo ang Panginoon. Tatay, nanay. Dapat si tatay lang ang partner mo, maliban kay Kristo. Wala nang ibang partner. Amen? Kaya maalala niyo dapat yung relationship niyo, dapat pagtibayin niyo. Titibay lang yan kapag ang pundasyon niyo ang Diyos. Ngayon, maraming mga problema sa family. Bakit? Minsan, iba-iba na yung partner. Kaya minsan, hindi na maganda yung lahat ng party, hindi maganda. Minsan, may mga party hindi maganda. Lalong-lalo na yung third party. Hindi yan maganda. Dapat pagtibayin natin yung relasyon natin. Pero titibay lang yan kung si Kristo ang nasa relasyon natin. Kung si Kristo ang partner natin. Amen? Kaya maalala mo, asawa mo, anniversary, maalala mo yan. Dati binibigyan mo ng chocolate, wala na. Chocobot na lang. Dati may mga toblerong pa, ngayon wala na, pulburon na lang. Mga kapatid, napakahalaga yung maging partner natin ang Panginoon. Because Christ is our foundation, our portion, and our provider. Amen? And number 2, not only that, let us build our faith. Sa pagtatag natin anuman, kailangan mabuild natin yung pananampalataya natin. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith ka ba? Kasi you have the substance of things hoped for. Kailangan ma-establish natin yung faith natin. As long na wala ng pananampalataya, nandyan yung takot. Nandyan yung pag-aalala. Nandyan yung worries. Nandyan yung anxiety. Why? Kasi maging sa Bible, we cannot please God without faith. Kaya kailangan,
Yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero namamag-asa tayo na ibibigay dahil nabubuhay tayo sa pananampalataya. We are not living by temporal. We are not living to cease to believe. No! Kailangan manampalataya sa Christian. Kaya nga tayo mananampalataya, dapat meron kang faith. Hello? Pag wala kang faith, matakot ka. Like what Peter, nakakasama niya ang Diyos, Panginoong Jesus, kasama niya lumalakad sa dagat, pero nag-move yung faith niya nung makita niya yung mga alon yung mga alon ng dagat, yung mga boisterous wind. Ano nangyari? Natakot siya. Ano sabi ng Panginoon? Late na pananampalataya. Minsan ganun tayo. Nakikita natin yung mga alon sa buhay, problema sa buhay, dilubyo sa buhay, pero hindi mo nakikita na kasama mo ang Diyos. Amen? Meron nga yan, may isang kapatid, maulan, bagyong Karina, nag-landslide. Takot. Di makapag-church, maulan. Nag-landslide, kasama bahay. Alam mo, yung kapatid, buti nakahawak lang siya sa puno. Yung paghawak niya sa puno, parang na-restore yung, nanalangin siya, Lord, please help me, tulungan mo ako, Lord. Mahulog na ako, lakas ng hangin, lakas ng alon. Sabi ako, sino po ba lang? Tagal na, nanangawit na, tulungan niyo ako. Sino ba ang tunay na Diyos yan? Sumagot ang Diyos, sabi niya, sige, kung may pananampalataya ka sa akin. Yes, Lord! I have faith in you. I trust in you. Sabi ng Diyos, sige, bitawan mo na. Yung hawak mo. Gabi, Lord! Huwag ka naman magbiro. Sabi naman, tiwala ka sa akin. Let it be! Bitawan mo yung hawak mo. Sabi niya, meron pa ba rin ang Diyos dyan? Takot eh. Alam niyo, nangyayari, hindi niya binitawan. Umabot siya na magdamag doon. Nung makita niya, pagtingin niya, maliwalag na, pagtingin niya, isang tangkal na lang lupa niya. Nangawit! Sabi nga ng Diyos kung may pananalig ka, bitawan mo na yung kawak mo. Ayaw niya eh. Why? Takot siya. Church, walang mangyari sa buhay kung takot ka. Alisin natin ang takot sa buhay natin. Takot ka mag-aral sa Bible School, walang mangyari. Mag-aral ka! Walang lugi dyan. Takot ka maglingkod sa Diyos? Walang lugi dyan. Takot ka sumunod sa Diyos? Sumunod ka. Walang lugi dyan. Nung ako, nagkaroon ng cancer at the age of 30, nagsuko ako ng buhay. Long survivor ako eh. Malakas ako manigarilyo. Tapos ang nangyari, nagsuko ako ng buhay, iniwan ko trabaho ko. Yung anak ko, 4 years. Panganay, si Kim Joshua. Yung bunso, 4 months. Nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pag-aawakan mo ng Matthew 6:33. Pag inuna kita, ano bang bagay? Awa ng Diyos. Hanggang ngayon, kita nyo. Gumaling ako, plus, cute ako, wala lang buhok. Wala, nangyari yung anak ko ngayon, nakagraduate na. Nakagraduate ng college, aeronautical engineer. Diba? Ngayon, tapos nung last April, sabay kami gumraduate ng BSED. What does it mean? Walang imposible sa Diyos as long na may pagsunod ka sa Panginoon. As long na mayroon kang pananampalataya. Increase your faith. Huwag tayong matakot sumubok. Huwag tayong matakot sumunod sa Diyos. Dahil yung pananampalataya, anumang bagay nagiging posible. Amen? Kaya importante po yun. Anong sabi? Tingnan po natin. Ang sabi rito, tingnan ko. Andiyan pa po ba kayo? Yan. Okay. Ang sabi rito mga kapatid, yan. Okay. Importante mga kapatid yung na kung saan meron tayong pananampalataya. Kung tayo man ay ihingi, manalig ka na natanggap mo na. Importante po yung meron tayong pagtitiwala sa Diyos.
na kung saan huwag tayong mag-wait. Kaya nga sabi ni James, kapag humingi ka, huwag kang mag-worry, huwag kang mag-alinlangan. Ang taong nag-aalinlangan, huwag na siyang umasa na tatanggap ng anumang bagay. Totoo po yan. Huwag na tayong tumanggap o umasa na tatanggapin natin yung mga bagay na hinihingi natin kung tayo po ay nagduruda. Anong mangyayari? Takot, alalahanin, worries ang mag-create sa puso. Kaya huwag ka na umasa. Kita mo sa Abraham, sabi ng Diyos, gagawin kita na ama ng maraming bansa. Could you imagine, 70 years old? Sinabi sa kanya ng Diyos, yung mga bituin na yan, kasing dami ng bituin ang iyong lahi. Magiging ama ka ng maraming bansa. Wala pang anak. Alam mo, binigay kay Abraham, ilang taon? 100 o 99? Si Sarah, 90. Pero, Abraham, sabi sa Bible, believe. Kaya kahit na matanda na siya, nagkaroon siya ng anak. Si Isaac. Bilihin mo, si Sarah, 90 years old. Could you imagine, sa panahon natin, 90 years old? Imagine mo, sa panahon natin, 90 years old. Ang bira, binigyan ng gana ng Diyos. Si Sarah. Si Abraham. Naghintay sila ng 2 dekada. At tayo, wala pa nga isang araw, inip ka na eh. Wala pa nga isang linggo, nainip ka na. Wala pa nga isang taon, nainip ka na. Si Abraham, 20 years more. Tapos tayo madali, agad-agad. Nainip tayo. Hindi ka nangingi ng anak. Wala ka namang asawa. Hindi mo. Meow. Kanta ka ng kanta kung ako'y mag-aasawa. Pipiliin ko. Baptismo sa winner. Akay siya, akay ako, akayan kami. Importante yun! Kailangan manampagilingi mo, asahan mo, may darating! Believe! Hindi ka lang hindi naman sa panahon. Ay magkakaproblema ka talaga. Church, importante po sa buhay yung meron tayong pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Hebrews chapter 11 verse 6. It is impossible to please God. Hindi mo mapiplease ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Amen? Importante yan. Kaya kung wala kang pananampalataya, kahit nakasampay lang yan sa sampayan, natatakot ka na. Bakit? Akala mo multo, hindi naman multo, damit yan eh. Takot ka eh. Konting tubig lang, takot ka. Nawala ka lang ng trabaho, takot ka. Bakit? Wala kang faith. Importante, let us build our faith. Paano natin mag-build yan? Romans 10:17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ay kung wala ka palagi sa Sunday school, paano ka mag-i-increase yung faith mo? Ay kailangan word of God. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mag-i-increase ang faith mo? Kung lagi ka tulog sa preaching, sabi mo sa tabi mo, uy, gising ka. Tapigin mo ang tabi mo. Salamat, nandiyan ka. Yan. Ay, sa kanan mo. Sabi mo, salamat, nandiyan ka. Yan. Ay, sa likuran mo. Sabi mo, salamat. Di kita kamukha. Importante yung kapatid, yung mabuild natin yung faith natin. Amen? And number 3, tapusin natin. Ayan. Naku. 11:60 na. Number 3, let us build our unity. Dito na tayo magtapos. Kasi 11:60 na. Okay lang? Psalm 133 verse 1 to 3. Let us build our unity. When there is you and I, there is unity. Amen?
Importante yung meron tayong unity. Pag may unity, may harmony. Tingnan niyo po, Psalm 133, verse 1 to 3. Basahin niya natin. Kayo naman magbasa. Kung di pa kayo naantok. Yan. Masarap daw pumunta sa langit. Amen? Sige na. Di ba? Church, kung gusto niyo pumunta sa langit, bigyan ko kayo ng tip. Dapat, enjoy niyo yung pagpunta sa church. Kasi bakit? Kasi kung anong ginagawa mo sa church, ganun din gagawin mo sa langit. Rehearsal lang ito. Doon araw-araw kakanta ka. Doon araw-araw yung word of God binabasa. Settle din sa langit eh. Kaya kung gusto mo pumunta sa langit, ayaw mo pumunta sa church. Ano yun? Eh di wow! Gusto mo pumunta sa langit, ayaw mo mag-church? Ano gagawin mo doon? Naana ka doon, wala kang alam. Kasi bakit? Rehearsal ito pag dito sa langit, dito sa church. Amen? Psalm 133 verse 1. Kayo naman. Behold, begin. Basahin nyo, ayan. Amen. Verse 2. Verse 3. Kayo naman basa. Yan, nakita niyo po? Yung ice cream, pleasant siya. Pero hindi siya good. Alam mo bakit? Kasi yung ice cream, lalo ito masama sa mga miyembro ng media. Yung media British. Yung ice cream, nagpapalapot siya ng dugo. Kasi malamig. Kaya pag palagi na umiinom ng malamig, minsan, nag-create siya ng mga tonsillitis. Masisira yung throat mo, minsan parang may nakabara. Subukan niyo palaging malamig. Tapos malapot ang dugo mo. Pag malapot ang dugo mo, tataas yung uric acid mo. Pag palagi na umiinom ng malamig, lalapot ang dugo mo. Kaya, hindi siya pleasant siya, pero hindi siya good. Lalo sa ating body. Amen? Yung ampalaya, hindi siya pleasant, pero good siya. Kasi pag ako, yung naging gamot ko nung ako may lungs cancer, stage 3, lagi kong iniinom yan eh. Iniisip ko na lang, emperador eh. Kasi mapait siya, nag-aano siya ng dugo, nakakapagpababa siya ng sugar. Hindi ka mukha ng talong, nakaka-high blood. Bakit? Kung ikaw ba naman kumain, umaga talong, tanghali talong, gabi talong, high blood ka talaga. Bakit? Puro na lang talong. Pero yung ampalaya, good siya, pero hindi siya pleasant, kasi nga mapait. Pero yung unity, good na, pleasant pa. Amen? Kaya importante yung unity. Anong sabi sa verse 3? Bago po yung verse 2. Ay after ng verse 2, verse 3. Yan. And as the dew that descended upon the mountain of Zion, anong sabi? For there, the Lord commanded the blessing even life forever. Pag merong unity, lalo na sa church, lalo na sa family, lalo na sa mga membro, ang Diyos, uutusan niya yung blessing. Para saan? Dali niya sa'yo. The Lord commanded the blessing. Kaya dapat huwag natin i-isolate yung sarili natin. Amen? Masaya na nga yung iba, ikaw malungkot ka pa rin. Ano ba yan? Di yan. Masaya na yung mga kapatiran. Nagkakaroon ng victory, ikaw. May bitter ka pa rin. Bakit? Kasi ina-isolate mo yung sarili mo. There is something problem in your heart. Importante yung bayanihan. Importante yung tulungan.
Ikaw, ang mga kapatid, importante may unity. Dapat meron tayong unity. Pagkakaisa, hindi isa-isa. Hindi ka nag-iisa. Dapat tayo-tayo, hindi sila-sila. Hindi kayo-kayo. Dapat tayo-tayo. Dahil, kasi bakit? May blessing ang Diyos eh. For there, mula doon, saan? Sa langit. The Lord commanded the blessing. Anong blessing? Yung buhay. Everlasting. Anong blessing? Abundant life. Ang problema sa atin, pag may program, minsan, lagi na lang may program, ako na naman. Anong gusto mo sila? Sa pamilya, palagi na lang ako inutusan, palagi na lang ako. Sino ba tatay? Sino ba nanay? Sino ba mga anak? Sa church. Yung po importante, meron tayong unity. Magkaroon tayong magkaisa. Unity in prayer. Unity in giving. O church, may commitment. Para sa mga missionaries, para sa mga faith planners, may commitment. Para sa church. Papagawa tayo ng tulay sa gitna para wala ng baha. Kung walang tulay, papagawa tayo ilog. Para banggain ng bulbs. Kahit gaano kahirap ang isang bagay kapag nagkakaisa, kayang gawin. Amen? Hindi po ba kayo? Importante po yun. Isa sa mga pag-uutos ng Diyos yung blessing, unity. Pangalawa, yung tinatawag na giving. And the Lord, sabi nga sa Malakay chapter 3 verse 10, will open the windows of heaven and pour out your blessing. Tama? Ibinuos. Kapag ikaw may pagkakaisa sa giving, hindi yung tithe. Tithe. Ay, puti. Yung faith promise, sacrificial giving. Alam naman natin yung Malakay chapter 3. Alam naman natin pangako dyan. Ano yung Malakay? Sumalakay? Malakay chapter 3 verse. The Lord will open the windows of heaven and pour out of blessing that there shall not room enough to receive. Isa sa mga blessing, binubuhos ng Diyos. Ito, inuutusan. Ano pa? Yan, tinatawag na pag faithful ka, mananagana ka. A faithful man shall abound in blessing. Proverbs 28 verse 20. Unity in giving, unity in prayer. Unity sa commitment. Project. May project tayo, dapat makiisa tayo. Kahit, tingnan nyo si Nehemiah. Yung imposible, nagawa nila, may mga criticizer sila, may mga opposition sila. They were work and fight. Nag-abang nagtatrabaho sila. Nagbabantay sila. Ganun po, importante mga kapatid, yung may pagkakaisa tayo. Dahil yun po ay mahalaga, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. Kung gusto nating magtayo ng anumang bagay sa buhay, gusto natin magtagumpay, huwag nating kalimutan, unang-una, patatagin natin yung relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, huwag nating kalimutan, magkaroon tayo ng pananampalataya, yung imposible, nagiging posible. Pangatlo, huwag nating kalimutan na hindi lang ikaw kailangan meron kang kaisa. Two is better than one. Two is better than one. Huwag mo samahin. Pag may problema, dami yung kasama. Pag ikaw may tagumpay, ikaw lang mag-isa. Pag may problema ka, nagpapapray ka kay pastor, nasa church ka. Pag may blessing ka, nandun ka sa mall. Mall. Kaya minsan, may mall na lang tayo eh. Kaya church, importante, anuman yung mga pinagdadaanan, anuman yung mga proyekto, anuman yung mga gagawin, importante magkaisa. Maging sa pamilya. Sa tatay, sa nanay, husband, love your wife. Wife, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord. Father, provoke not your son. Provoke not your children. Kailangan may unity. Alam natin yung function natin. Amen? Ang tatay, siya yung haligi.
Ang nanay, ang ilaw. Ayan? Hindi siya street light. Hindi siya marites. Hindi siya nandun sa kanto para sa... Ilaw ka ng tahanan, hindi ka street light. Ayan? Ang nanay, ang tatay yung ulo. Ang nanay yung leeg. Hindi ganon. Hello, nandun ba tayo? Kasi pag hindi mo alam ang function mo, baka hindi ka marunong makipag-isa. Pag hindi mo alam ang function mo, hindi ka makikiisa. Kaya kailangan ng tatay sa family, importante, ang tatay ang siyang ilaw ng tahanan. Tama ba? Nanay, ang tatay ang siyang tigapundi ng ilaw. Hindi. Siya ang aligi. Ayan? Ang tatay ang siyang speaker. Ang nanay ang loudspeaker. Hindi po. Ano kaya kami nagkakasundo ng asawa ko? Kung ano yung gusto niya, ginagawa ko. Kung ano yung gusto niya, ginagawa ko. Gusto mo kaya tuwan-tuwa siya sa akin. Ayaw niya maglaba. Maglaba ako. Ayaw niya magluto. Ako magluluto. Kaya lahat ng hindi niya gusto, ginagawa ko. Bakit? Matibay relasyon. Ayaw niya maglaba. Ako maglaba. Iwalay! Kung gusto mo iwalay, paggalit ako. Gusto mo iwalay? Yes, iwalay! Iwalay ang di kolor sa puti. Hindi na ako sa maglaba. Kanya lang dapat, anumang tatay, anumang ginagawa natin, huwag natin pababayaan yung ating pagiging leader. Dahil ikaw ang head, no, sa family. Sa church, dapat, ang Panginoon ng head, ang pastor, siya yung under shepherd. Dapat meron, ang mga member dapat matutong magpasako sa pastor. Amen? Dapat kayo, ang pastor, ang siyang nangangalaga. Tapos ang mga tupa, sila yung nagpaparami. Hindi ang pastor ang dumadami, ang mga tupa. Amen? Kaya dapat, nandoon yung unity. Hindi ikaw ang pastor. Isa lang ang pastor dito, si Pastor Bong. Amen? Kung gusto mo magpastor, magpaalam ka, mag-mission ka. Hello? Ibig sabihin, church, we need to love our pastor. Kasi ang pastor nyo, binigay ng Diyos ayon sa kanyang puso. Kung ano man ang proyekto, ano man yung ilatag na, suportahan natin ang pastor natin. Dahil nandyan ang blessing. Inuutusan ng Diyos ang blessing. Pag kinalaban mo ang pastor mo, wala. Wala kang double portion of the Spirit. Nakita mo si Elijah? Dahil kahit saan magpunta si Elijah, sunod-sunod si Elisha. Ano nangyari? Nang umakyat na sa langit si Elijah, nagkaroon siya ng double portion. Kaya nang namatay si Elijah, nagkaroon ng 7 miracles. Si Elisha, hanggang sa mamatay, 14. So, ganoon, pag tayo gusto mong pagpalain ng Diyos, matuto tayong magkaisa, lalo na sa pamilya, lalo na sa church. Amen? Sa trabaho, huwag tayong mga rebelde. Huwag tayong mga pasuway. Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga nagre-rebelde. Walang rebelde na magandang kalagayan. Nandun sa bundok. Hello? Hindi ka masaya. Walang prodigal son na naging masaya. Naghihirap. Ganun din tayo pag hindi tayo marunong mag-respeto sa Diyos, sa pastor natin, sa lingkod ng Diyos, salita ng Diyos, sa church ng Diyos, walang mangyari. Kaya church, I encourage you, let us build our strong relationship with God. Number 2, let us build our faith. Number 3, let us build our unity. Let us work together. Join together. Dahil ito ang importante. Kamukha ni Nehemiah, binild niya po yung wall within 52 days. Binild niya yung wall within 52 days. Bakit? Madali. May basbas siya. May basbas ng hari ng mga hari. May basbas ng hari ng Persia. At may katuwang siya, yung mga naging katulad niyang slave. Ganun din tayo. Kahit gaano kalaki, anumang proyekto, anumang programa, anumang plano mo,
Kailangan unang-una makuha mo yung pabor ng Diyos. Pangalawa, makuha mo yung pabor ng pastor mo. Pangatlo, kasama mo yung mga kapatiran. Dahil diyan, magkakaroon ng harmony. Kaya as a church, huwag natin pabayaan yung relasyon natin sa Kanya. Pray, read your Bible, talk to God, ask God, kausapin mo ang Diyos para lalo kayo maging close. Huwag mo na cellphone ng cellphone. Ang Diyos mo na kausapin mo bago cellphone. Amen? Ngayon, may mga bagong cellphone na ngayon. Yung mga cellphone ng mga matatanda, may bagong uso ngayon. Yung mga bagong labas na Motorola. Yan yung mga bagong labas na cellphone. Importante, as I close, ano bang wall ang binibuild mo? Wall is a sign, is a type of our protection. Is a type of our assurance. Insurance, security. Ano bang binabalak mo sa buhay mo ngayon? Tandaan mo itong tatlong bagay. Relasyon mo sa Diyos, pananampalataya mo, pagkakaisa mo. Ito ang magiging formula mo para makapag-build ka ng matagumpay sa iyong buhay. Tayo mo lahat ito. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pinakita mo sa amin yung halimbawa po ni Nehemiah. Nagkaroon siya ng burden sa wall of Jerusalem. Ito yung kanyang bayan. Ito yung kanyang bansa na pinili na kung saan upang maglingkod. Lord, salamat sa favor na binigay mo sa kanya. Ganon din ang iyong mga anak sa dakong ito ng Pilgrim Bible Baptist Church. Ano man yung kanilang mga naging problema, ano man yung kanilang mga nasira, ano man yung kanilang mga discouragement, ano man yung kanilang mga rejection. Father, we ask your intervention. Tulungan mo silang una sa lahat, mabuo po yung kanilang relasyon. Umilit yung kanilang relasyon as their foundation, as their portion, and as their provider in life. Kayo po, Panginoon, ang aming aasahan. Tulungan mo, increase our faith. Help us to have unity in the family, in the church, even in the work and company. Panginoon, salamat po. Sa oras po ito, buksan mo yung aming mga puso o meron kaming nais. Hayaan mo po yung mga anak mo na lumapit sa altar. Hayaan mo po na ilapit nila yung kanilang mga sitwasyon. Sa pagkakataon ito, Lord, kausapin mo yung mga anak sa dakong ito upang anuman yung kanilang sitwasyon, masettle. It's not too late. Church, the altar is open for you. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Tawagin ko po si Pastor. God is something for you. God is speaking your heart. God's word, lumapit ka. Pasahan mo Panginoon. If God has something for you this morning, God is speaking your hearts. Gusto mo i-build ang pamilya mo, matibay. Gusto mo i-build yung pananampalataya mo. Pero kumusta pananampalataya mo, kapatid? I-build it. Mag-build mo yan through the Word of God. The unity within your family and church. Build it. Sige mo, kapatid, if God has something for you, may problema ka ngayon, nanghihina ka, nais mo paggamit sa Diyos, nais mo paggamit ng talento mo, nais mo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon, o kaya ikaw ay nag-backslide na, nanghihina na sa pananampalataya mo, why not come? Talk to the Lord in prayer. May mga problema ka, lapit mo sa Diyos. Sige po, kapatid. The altar is yours. Kneel down and talk to the Lord in prayer right now.
Father, we thank you so much sa umaga. Salamat sa mensahe ng Hero na ginamit niyo po, O Diyos. Aranawa, let us rise up and build as a church. Sa aming pasamantalang pagkakala, ingatan niyo po kami sa Oman at Disgrasya. Kita niyo po, kapatid sa amin, tapat at naglilingkod sa inyo hanggang sa